Floriana barasan data putih sampai di dada. Nga nakira tamu cemburu dengan apa pasangan baru. Nakaka-excite. Talagang laging magkadugtong ang ating mga sermon ko dahil sa Book of John, kung saan ito ay makikita natin ang istorya ni Lazarus. Amen. At ito yung panahon, hallelujah, amen, na praise the Lord God, minsan ay parang ipinapakita ni Satanas sa ating buhay sa mga pagkakataon na yung mga circumstances sa buhay natin ay parang tinabaga ang pakiramdam natin ay napakalayo ng Panginoon. Okay, we experienced that sa lugar ng Quezon ay kung kailan nasa panahon kami ng misyon ay saka kami nasabugan ng gulo. Parang sa mga pangkaraniwang tao ay iisipin mo na, Panginoon, kami ba ay talagang iginaid mo sa misyon na ito? Ito ba talaga, Panginoon, ay kalooban mo? At minsan may mga sirkumstansya, amen, na para bagang gustong dumaya sa atin. Ang tinatawag nating deception in the present time, o yung present time deception. Nadadaya tayo sa pamamagitan ng pagtingin natin doon sa mga present situation. Ang circumstansya. Okay, at hindi lang yan, hallelujah, marami pang mga pagkakataon, hallelujah, na parang kami ay hinadlangan, not once, not twice, but marami tries. Praise the Lord God, hallelujah. Una pa lang ay makikita natin, hallelujah, nandun na kaagad kung paano nag-a-add siya sa Satanas, gumagawa siya ng paraan for us na tayo ay ma-deceive, tayo ay ma-decept, tayo ay tumigil para dun sa ating mga ginagawang pag-misyon sa ating Panginoon. Okay. At hallelujah, ito, sabi ng propeta, ito ay pawang mga sirkumstansya lamang na nangyayari sa paligid natin. At nagkataon na tayo ay nandoon sa panahon na ito, nagkataon na tayo na sa misyon, at minsan itong ini-inject sa ating Satanas, na itong ginagawa mo ay, brother, hindi ito kalooban. Okay, at galit, alam natin, hallelujah, tayo mga mananampalataya, galit si Satanas. Kasi yung 10 kaluluwa na tumanggap, hinahadlangan niya, hallelujah, na may mga kaluluwa sa lugar ng Quezon na tumanggap, hallelujah, at napakalaking kailangan. Bilang isang lingkod, tayo mga kapatid ay makakita tayo, makatagpo tayo ng mga kapatiran natin nagtatanggap sa biyaya ng ating Panginoon. Actually, 10 souls. Ang unang timbre lang sa akin ay may 4 lamang na gustong tumanggap. Hallelujah. Pero dahil dun sa ating pangaral, dahil sa tulong ng ating Panginoon, hallelujah, dahil sa kanyang pagkilos sa mga kapatiran, yung 4 naging 10. Actually, siyang pangalang sana yun eh. Nagdagdagan pa ng isa, humapon. At talagang hindi siya pumayag. Hallelujah. Amen. At talagang nung mabalahaw yung sasakyan doon sa gitna ng initan, abay, hindi siya lumabas sa sasakyan. Hindi siya bumaba para umuwi. Dahil doon sa kabila ng kanyang kondisyon ng katawan, sabi nga, Brother Arnel, pagbukas siya ng sasakyan, pawis-pawis, tumatagak-tagak yung pawis niya. At tinanong niya, brother, mukhang hinahadlangan tayo. Ano kaya? Tuloy pa tayo? Tuloy tayo! Amen! Okay, ganyan. Kumikilos ang mga taong tumatanggap sa kanyang pangalan. It is not the present time condition. Hindi ang sirkumstansya sa kasalukuyang panahon ang pwedeng umadlang sa atin. Amen? Hindi tayo papahadlang sa mga kasalukuyang situation. Ang gutom ba? Praise the Lord. Hallelujah. Ang pagkatanggal ba ng iyong kontador ang hadlang para sa gawain? Praise the Lord. Hallelujah. Marami, kadalasan yung mga ganyan tayong kondisyon. Tayo ay na medyo nalulungkot at nabibigati dahil sa mga nangyayari sa atin in the present time. Pero hindi ito lang. Can you say amen? Deception lamang ito. Pawang deception lamang ito. Isa tangas para tumigil tayo sa ating gawain. Para tumigil tayo sa mga paglilingkod sa natin sa ating Panginoon. Minsan yung mga sakit na ginagawa, binibigyan ni Satanas sa ating mga anak, sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating pamilya. Hallelujah, kadalasan deception ito
na inilalagay ni Satanas. Sana pa mo, Brother Eddie, para hindi ka na maglingkod sa Panginoon. Pawang mga circumstansya ito sa present condition natin. Amen. Nagkataon lamang na sa iyo natapat ang bagay na ito. Praise the Lord God. Hallelujah. At makikita natin, hallelujah, kahit anong mangyari, anumang ideklara ni Satanas, amen, at anumang sabihin ng mga tao na mali ang ating mga ginagawa. Amen. Ang tanging layunin na lamang ito ay para tayo ay tumigil, tayo ay gayain. Madisip. Okay, at ito, hallelujah, kung titignan natin ang scripture, binasa natin yung scripture sa book of John, chapter 11, verse 43, nakikita natin ang istorya nitong si Lazarus. At si Lazarus po, mga kapatid, ay napaka-close. Si Jesus Christ ay very close dun sa family ni Lazarus. Kay Mary at saka kay Martha. Kung magkasano ay mag-BFF itong si Jesus Christ at saka si Lazarus. No? At talaga, napakalapit na kaibigan at tinuturing na kapamilya ni Jesus Christ itong pamilya ni Lazarus, si Mary at si Martha. Okay, dumating sa punto habang nasa misyon. Nasa misyon po ang ating Panginoon noong oras na ito. Kasama siya ng mga alagad. At nagkataon naman na nagkaroon ng sakit itong si Lazarus. Hindi natin alam kung anong sakit. Wala namang sakit yung Biblia. Ano? Nagkasakit si Lazarus at talagang ikinamatay. At bago nung magkasakit siya, nagpasabi itong si Mary at saka si Martha, nagpatid ng balita kay Jesus Christ at pinuntahan. At nakabot naman ng balita. Sabi niya, Jesus, ang iyong kaibigan si Lazarus ay may sakit. Pwede bang puntahan mo siya sa bahay namin at para mapagaling mo siya, no? Yan ang sabi nung nagbalita kay Jesus Christ. Pero, hallelujah, amen, 2 days lang siyang may sakit, ay nung malaman ni Jesus Christ ang bagay nito, ay hindi siya, kumbaga hindi niya pinansin. Tama. Okay? Hindi niya binaliwala niya ang report na ito. Di ba, pagka tayo, once sasabihin, Brother Pin, si Sister Marie, may sakit na. Abay, talaga, hindi mapakalian po, tuluwas siya. Okay? Hindi siya mapakalian sa kanyang kinalalaki, may tumatawag yan. Okay, di ba, kahit tayo sa pamilya natin, pag nasa malayong lugar tayo, abay, hindi tayo mapalagay, lalo't alam natin na mayroong isa sa pamilya natin na may sakit. At ito si Jesus Christ, hallelujah, nung marinig niyang balita na ito, abay, para bagang, hallelujah, hindi niya inintindi. Alright? At 2 days na naganap, and then, nagpasya siya, amen, hallelujah, after ng 4 days, ay nagpasya ang ating Panginoon Kristo na bumalik doon sa Judea. Actually, ito yung mga panahon na sila ay hinahunting doon sa Judea kasi talagang, kumbaga sa may death threat si Jesus Christ sa Judea noong mga panahon ito. Kaya di ba, naalala nyo, hinabol sila ng mga tao doon sa Judea at pinalabas sila ng bayan at gusto silang patayin si Jesus Christ. At hallelujah, sabi nung Panginoon, babalik tayo sa Judea. Sabi ni Tomas, sige, bumalik tayo sa Judea, samahan natin si Jesus Christ at hayaan na natin mamatay tayo doon. Kasama ni Jesus, sabi ni Tomas. No? Okay, hindi alam, hallelujah, lingid sa kalaman ng mga alagad, merong sa kaisipan ng Panginoon na siyang gagawin, amen, na hindi ito nababatid ng mga alagad. Amen. Okay. At iniisip ng ating Panginoon Kristo, hallelujah, ng mga tagpong ito, amen, na isang bagay ito, hallelujah, yung pagbalik niya, meron siyang napakalaking ministry na gagawin. Yes. Amen. At marahil yung mga tao dun sa nakasama ng mga alagad ay nag-iisip, bakit niya itong si Jesus Christ? Nung pinuntahan siya dito ng report, amen, ay hindi siya nagpunta. Ngayong patay na, tsaka siya pupunta. Ano pang silbi na pagpunta ni Jesus Christ? Kapag yung mga tao nag-iisip na ano pang kwenta? Eh yung pupuntahan niya, patay na. Samantalang nung naghihingalo pa lamang, ayaw yung puntahan. Okay. Yung mga tao, ganyan ang iniisip, no? Hallelujah. Ganun din. Amen. Hallelujah. At nang pumunta sa Judea, ay sinalubong siya ni Mary, ni Martha.
Sabi ni Martha, Panginoon, kung nandito ka lang sana, parang yung paninisi, no? Panginoon, kung narito ka sana, hindi sana namatay si Lazarus. At si Mary, ganun din ang sabi sa kanya. Diba? Hallelujah. Kung narito ka sana, kung nung sana ay nung pinuntahan ka namin, ay kahit nag-chat ka man lang sana o nag-text, baka sakaling gumaling ang aking kapatid na si Lazarus. No? Okay, hallelujah. Wala ka man lamang pasapi. At tapos ngayon patay na, tsaka kadadating. Kung narito ka lang sana doon, baka sakaling buhay pa si Lazarus. Ano sabi natin pa sa Kristo kay Martha? Martha, naniniwala ka baga? I am the resurrection and the life. Amen. Sabi ng ating Panginoon, ako ang pagkabuhay, ako din ang buhay. Okay, ano na sabi ni Martha? Naniniwala ko, Panginoon. Ikaw nga ang pagkabuhay sa white throne judgment. Maraming ganyan eh. Naniniwala sa resurrection, pero iniisip nila sa white throne judgment pa. Okay, hallelujah. Pag ang Diyos nagsabi na siya ang buhay, walang imposible sa Kanya. Amen? Amen. Lahat ng mga gustong magkaroon ng buhay, di ba tayo, dating mga patay sa kasalanan, din sa Amen? Nang dumating sa atin ating Panginoon Kristo, nagkaroon tayo ng panibagong buhay. Kasi siya ang resurrection, siya ang pagkabuhay, siya din ang buhay. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. At ito yung mga tagpo, hallelujah, nung makita ng ating Panginoon Kristo, sabi niya sa mga, kay Mary at Martha, dalhin niyo ako sa libingan ni Lazarus. Amen. At nung dumating sila sa libingan, hallelujah, ay nandun na nga si Lazarus 4 days ng patay. Kasi di na nga ba ang dahilan kung bakit kadalasan sa Biblia hindi umaatin ng lamay ang ating Panginoon sa Kristo. Ano yung bang account sa Biblia? Ano umatin si Christ sa lamay? Sabi na ng Panginoon, hindi mo patay, hindi mo napapatay. Kasi alam niya na kapag siya nagpunta sa patay, dahil nga siya ay may dalang buhay, may nabubuhay yung mga patay. One time na, di ba, napadaan siya nun sa naglilibing. May isang binatilyo na namatay at inililibing ng kanyang kamag-anak. Papunta sa cemetery, ay dadaan siya, ay dadaan yung maglilibing. Okay, at nanghawakan niya yung ataon nung bangkay, ay nabuhay yung binatilyo. Okay? At namangha yung mga tao na nagkaroon ng revival doon sa sementeryo dahil yung isang patay ay nabuhay. Kaya minsan ayaw niyang dadaan doon sa mga bangkay kasi talagang siya yung laging may dala ng buhay. Nasa puso niya ang buhay at lahat ng madaanan niya ng ating Panginoon Kristo talagang nagkakaroon ng buhay. Kaya dahil nasa iyo ang ating Panginoon ngayong umaga, pag nadaanan ka niya, mabubuhay yan, nakatagong mga namatay na binisa iyo sa sila. Amen. Amen. Kahapon lang ay pinag-uusapan namin si Brother Eddie. Okay. Ano kaya kung dalawin natin si Brother Eddie? Kita mo? Salita pa lamang yun, pero dumalaw na kagad kay Brother Eddie. Amen. Hallelujah. Kwentuhan pa lang, nagdala na ng buhay sa kanya. Para siya ay mapalito sa iglesia at para makapiling ng mga nabubuhay sa pinangan ng ating Panginoon sa Kristo. Praise the Lord God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. At, amen, minsan, may mga panahon tayo ay may sakit, kapaligan natin, nalulungkot tayo, at parang, parang dating ay hopeless na minsan, di ba? Parang wala ng pag-asa. At napaka-imposible, minsan napaka-imposible. Sabi nga ni Brother Rapid nung nakaraan, nung kakapalit lang namin ng bulong, pag-apa namin ni Brother Arnel, abay talagang bilang driver, sabi nga ni Brother Arnel, hindi tayo tutuloy. Kasi napakahirap po sa aming driver ang ganong klase ng kondisyon ng sasakyan. Kasi yung gulong namin, nagkaroon ng tama, yung ply ng gulong ay natabasan ng ganito kahaba, yung ply niya. Okay, at bilang driver, sabi nga ni Brother Arnel, abay napakahirap isagasa, lalo na kasama mo sa loob ng van ay pamilya mo. Okay? At hindi natin alam yung lugar na pupuntahan natin. At sabi nga ni Brother Rapid, sige, tumuha ka lang ng ting. Okay, gupitin mo yung fly na nakalawit na yan. Tutuloy tayo. Amen. Okay, sabi ni Brother Rapid, sabi ni Brother Rapid, okay, sige. Tayo na. Tutuloy tayo. Kaya dumating nga kami sa lugar ng Kapaluan for almost
1.5 hours kaya kami tumakbo. Kasi dapat mga 40 minutes lang yun mula doon sa highway. Pero inabot kami ng mahigit isang oras dahil nga hindi kami nakapagpwesto ng takbo dahil may mga part doon na talagang matutulis yung bato. Baka matsambahan yung aming yung play ng sasakyan ay masabugan kami ng gulo, lalo na ng mantalan. Pero, amen, seems hopeless. Parang wala nang pag-asang makarating. Sabi ng Brother Arnel, arkila na lang tayo ng sasakyan. Kahit ng tricycle, makarating lang tayo. Ibig sabihin, kung arkila kami ng sasakyan, may iiwanan namin yung pamilya namin sa highway. Amen. Baka si Brother Apil lang at saka si Brother Arnel makapunta. No? O kaya, maaaring ako si Brother Arnel, alis sa dalawa. Okay. At, hallelujah, itong mga circumstansya na ito, yung circumstansya na ito, ang kadalasan ay nagiging deception. Hallelujah. Dinadaya tayo ng circumstansya. At ganun din sa panahon ni Mary. Amen. Para bagang feeling nila hopeless na sila dahil do sa circumstansya nangyayari sa kanila on that day. Hallelujah. At marahil nasisira yung pananampalataya nila, bumababa yung level ng kanilang faith kay Jesus Christ dahil nga doon sa present condition. Which is itong kadalasan ang nangyayari sa mga mananampalataya dahil doon sa present situation, yung circumstansya ng panahon, kadalasan nadidisip sila, nadadaya sila. Kristyano ba ako? Parang hindi ako bride Parang hindi ako Kristyano kasi nadidisip ako ng nangyayari sa akin. Okay, hallelujah. Ulit-ulit ako, Brother Rapin. Hallelujah. Amen. So, sabi ng propeta, dinadala tayo minsan doon sa mga panahon na tayo ay pinapadaan sa mga sirkumstansya sa buhay. Pero sabi niya, huwag mong kalimutan, ang Diyos ay laging nandoon sa panahon natin. Nakantabay siya sa panahon ng mga sirkumstansya natin sa buhay. Amen. At sa mga mahal na propeta katulad natin, hallelujah, di nawawala ang pag-asa ng Daniel. Amen. Ito'y pawang mga circumstantial deception lamang. At gusto niyang i-prove sa atin that He is still working. Amen. He is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos nila noon na nagpagaling, ay Diyos din natin nagpapagaling ngayon. Amen. Ang Diyos nila na bumuhay kay Lazarus noon, ay Diyos din natin na bubuhay sa pananampalataya natin patay ngayon. Amen. Alright? Ang Diyos nila na nagpala, hallelujah, ang Diyos ni Abraham at ni Jacob at ni Israel at ni Moses at ni Isaac, ay Diyos din natin ngayon. Amen. Hindi siya nagpabago. He is the same yesterday, today. At pag kayo matapos sa today, forever. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung tingin natin parang pinabayaan tayo ng Panginoon, hallelujah, abay, huwag kayong magpadaya. Gusto lamang i-prove ng ating Panginoon, hallelujah, na hindi dahilan ang present situation natin para tayo lumayo sa Kanya. Okay, He wants to prove it to Mary and Martha that this is only a circumstantial deception. Hallelujah. Kaya kahit anong mangyari, hallelujah, sa mga pagkakataon ito, mawala man tayo, kunin man tayo ng ating Panginoon, ngayon na, ay hindi tayo natatakot sa circumstantial ito. Why? Dahil alam natin doon sa pupuntahan natin sa kalamitan, ito yung mas magandang buhay na nagdaan sa atin. Amen. At nung dumating na may sakit si Lazarus, sabi ng Biblia, Amen, hallelujah, kung siya ay dumating nung panahon na siya ay may sakit, at napagaling niya si Lazarus, isa itong revival. Hallelujah. Pero nag-iisip ang ating Panginoon, kung darating siya ng patay na si Lazarus at nakalibing niya, meron siyang magagawang mas malaking revival. Amen. At alam niyo ba, nung kasama niya yung mga Hudyo, doon sa libingan, habang sinabi niya, Lazarus, lumabas ka dyan. At yung mga, sabi ng Biblia, yung mga Hudyo na nandoon, yung mga witnesses na nandoon, ay sabi, sinimulan sila ng pananampalataya. Kita niyo? Amen. Dahil nga doon sa malaking revival na yan, hallelujah, nasana ay si Mary at si Martha lang ang nakasumpong dahil sa pagpapagaling niya. Pero nasumpungan, natagpuan, nasaksiyan ng mga Hudyo at ng mga Pariseyo that day
ang revival na magaganap sa harap ng libingan. Amen. Marami mga kaluluwa, may mga buhay na pwedeng mabuhay kapag sinabi ng ating Panginoon, lumabas ka dyan. Amen. Thanks God. Hallelujah. Amen. At yun ang napakalaking revival na naganap ng oras na yun. Hindi lang ng mga alagad. Amen. Na mayroon pala siyang mas malaking plano. Iisa lang ang pinuntahan niya. Si Lazarus lang ang bubuhayin niya, pero marami ang sinimulan ng pananampalataya ng tagpo yun. Amen. Saan di ba ganyan? Parang ang hirap ang mission kasi iisa lang naman ang pupuntahan natin doon sa Quezon eh. Si Tatay Tony lang at saka si Nanay Ami. Hindi pa tayo nagmamalay. Kita mo, nung nakaraang linggo, 10 kaluluwa ang dagdag. Amen. Okay, mahabang panahon na tayo nag-mission. Alright, nadagdagan pa. Siguro sa mga ilang balik pa natin, yung pinaparadahan natin na sasakyan, magpapabaptize kayo. Amen. Okay, pag-pray natin sa ating Panginoon. At itong mission natin susunod sa Tinigiban. Hallelujah. Amen. Nararamdaman ko ang pagkilos ng ating Panginoon. Naniniwala ko maraming tatanggap sa lugar nito. Amen. Pag-pray natin. Sabi nga ni Brother Arnel, lagi natin ipanalangin ang ating mga mission. Alright. Sabi ng Biblia, di ba? What is life? Life is living for others. Yan ang buhay natin. Life is living for others. Ang buhay natin ay ang mabuhay para sa kanila. Kasi ganyan ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Para mabuhay tayo, ibinigay niya ang kanyang buhay. Yun ang life sa kanya. Amen. Life is living for others. Praise the Lord God. Hallelujah. Amen. Tingin ni na Martha, tingin ng mga tao, at ni Mary, ay binabayaan ng lahat ni Jesus Christ si Lazarus. At ito ay pawang mga circumstantial evidence. Amen. Dahil, hallelujah, ay yung mga nangyaring tagpo. Praise the Lord God. Noong panahon na ito, hallelujah, unang-una, namatay si Lazarus, okay, hindi siya nagpunta, at nung namatay siya, patay na. Ito pa ang mga ebidensya ng present situation. Kadalasan mag-iisip natin. At yung tinig ni Lazarus, I believe, ito rin ang tinig na bubuhay. Amen. Kasi tayong, di ba dati tayong malayo, at walang liwanag, walang kasiguruhan ng buhay. At yung tinig na narinig ni Lazarus, sabi ng proteta natin Panginoon, it's the same voice na narinig natin sa atin. Alright, not really disputation. Sa preaching niya, sa aking preaching niya, sabi niya sa kanyang preaching na ang title ay Spoken Word. Ano na? It is I, sabi niya. It is I, don't be afraid. Sabi niya, if a man come to him sick and wanted healing, he was past the aid of doctor and so forth. And God called on the sin, and he healed that man on the basis of his faith in him. When the next man's called, God will act the same way if he didn't. He acted wrong when he acted the first time. So he cannot be a healer once and not a healer again. He cannot be a God of miracle one day and not a God of miracles in the next day. For the Bible said, He is the same yesterday, today, and forever. Amen. Hindi daw siya nagmilagro ngayon and then bukas din. Baka sakaling magmilagro siya. Sabi na, He is the same yesterday, today, and forever. He is still God. If you take the right mental attitude, ito sabi niya, and if you take the right mental attitude, kapag daw kayo ay may tamang mental attitude, sabi niya, towards any promise,
When you read in the Bible, it is the truth, no matter how many tries to put it on another age. It is in the past or age that is in the future. He never did declare, He was, I was, He is, I am. Sabi niya. Ang kailangan natin ay ang tamang mental attitude. Mm. Yung tamang pagtingin doon sa circumstansya meron tayo. Pag tama ang attitude mo, okay, doon sa mga nanggaganap sa buhay mo ngayon, sa present condition, sa present circumstansya na meron ka, ay kailangan mo magkaroon lamang ng tamang attitude tungkol dito. Pag namali ka ng mental attitude o ng paniniwala o ng pagtingin doon sa isang present situation, abay talagang hindi ka makapaglilingkod ng Diyos. Mm. Baka sabihin ko, Panginoon, sayang pala ang panahon ko. Dapat pala ay Merkado de Lago na lang ako ngayon. Masaya pa. Okay. Sayang. Men's fellowship lang naman eh. Amen. Mas maganda sabi. Ano, Merkado de Lago ba yun? Ay, sa Merkado. Okay. Sabi na rito, and if you take the right mental attitude toward any promise, Amen. pinangako ito sa atin ng ating Panginoon. Lagyan lang natin ang tamang kondisyon, yung ating mga paniniwala sa ating Panginoon. Okay. Naalala ko, nagkaroon kami sa propeta, ang propeta natin, okay. Sabi niya, may isang Mexican mother na namatay ang anak. Okay, at itong nanay na ito ay halos lungkot na lungkot dahil na-declare ng doktor na patay na ang kanyang anak. Talaga na-declare na, may certificate of death. Hallelujah. At habang dinideklara ng doktor, narinig niya, nabalitaan niya na nangangaral ang isang propeta. Okay, hindi naman yung gano'n. Nagpapagaling siya at narinig niya doon sa kanyang pangaral na ano siya, pinabilat niya yung mata ng bulag. Okay. At sabi niya, hallelujah, nung ideklara ng doktor na patay na ang kanyang anak, naniniwala ko, kung yung bulag ay pinabalik niya ang Panginoon ang kanyang paningin, naniniwala ko, kaya din niyang ibalik ang buhay ng aking anak ngayon. Amen. At alam niyo ba, hallelujah, yung Mexican mother na ito, ay nagpunta dun sa healing campaign ng propeta ng ating Panginoon. At habang nangangaral ng propeta, dumating ito, Mexican mother na ito, dala-dala yung kanyang patay na sanggol. Anak, hallelujah, nakabalot ng kumot. Kaya tinaharangan siya ng mga deacons doon sa pintuan. Kasi maraming deacons ito kasi malaking healing campaign. At habang nangangaral siya, nakita niya nagkakagulo dun sa bandang likuran. Sabi ng propeta ng ating Panginoon, sabi niya, hayaan natin sila. Hayaan natin yung mga deacons na ang bahala dyan. Okay. At nakikita ng mga tao doon, nagkakagulo sa bandang dahil yung nanay na may dalang patay na anak ay ayaw magpaawat doon sa mga deacons at saka sa mga security nung gawain, nung panahon na ito. Okay. At alam niyo ba, nagdugumi, nakapunta yung Mexican mother doon sa stage para lamang matugunan ang kanyang pangangailangan. Amen. Hallelujah. Nasa tagpo ng maraming circumstansya ang babae na ito. Amen? Dumating siya unang-una na may dala-dala siyang death certificate. Ebidensya ng circumstansya. Amen? Amen. Dumating siya ng late sa gawain. Amen. Okay? Wala siyang prayer card kasi hindi ka pwede mapunta doon. Wala kang prayer card. Alright, nung panahon na ito. At inahatangan siya ng mga deacons at saka ng mga security ng gawain para wag siya makapunta doon sa stage sa propeta sa nung oras na ito. Mm. Alright, nakikita niyo ba ang circumstansya? Na pwedeng dumaya sa kanya nung pagkakataong ito. Ako na, hindi ako pwede pumunta, wala akong prayer card. Late ako sa gawain, wala. Pag meron ako death certificate, sabi niya,
Okay, pero hindi naging lang ang present situation. Amen? Amen. Dahil alam na kung naibalik ang palingin ng bulag, kayang ibalik ng Diyos ang kanyang buhay ng kanyang anak ng Amen. tagpuan. Alright, at ang sabi ng propeta, nung makita niya, nagkakagulo sabi, parapitin niya ang babae niyan. Okay, at pinalapit niya ang babae na sa stage at pinanalangin. Dapat sana sasabihin ng propeta na, pwede bang Deacon, ikaw na lang mag-pray dyan? Pero nakita niya isang araw, nakita niya yung vision. Nung oras na nakita niya yung vision, sabi niya, bigla may dumating na vision, nakita niya yung babae na may dalang patay na bata at ipinag-pray niya. At ang sabi niya, hayaan niyo lumapit sa akin kasi naiba na kita sa vision. Siya ang nag-pray doon sa babae, doon sa batang namatay. At hallelujah, nang pinag-pray niya, amen, hallelujah, nabuhay ang bata. Amen. Okay, hallelujah. Nakita natin ang pagkapagaling ng ating Panginoon. In spite of the present situation, Amen. maraming pwedeng umadlang, maraming pwedeng pumigil, ang circumstances sa buhay natin, pero hindi yan lang ito para tayo makatanggap ng pagpapala ng ating Panginoon sa umaga. Amen. Okay. Kapasalamat ako mga kapatid. Hindi yan lang ang ulan. Sa Lord God, hallelujah. Ang ating kondisyon, Sister Erin niya, nakita ko ng nagagdas ako kasi kahit sa kabila ng kanyang pagdadalang tao, ay nakakarating sa church. Amen. Amen. Hindi yan lang ang present situation. Nakita ko si Brother Lambert kanina. Okay, malayo man siya sa piling natin, pero hadlang ba ang malayo para siya ay makapakinig ng salita ng ating Panginoon? Hindi yan lang yun. Kung para naman doon sa mga malalapit natin kasama, ilang akbang lang mula dito pa hindi makarating sa church. Okay? It is because hinadlangan sila ng mga present evidence. Maraming ebidensya. Pastor, wala. Okay, maraming mga hadlang. Brother Eddie. Wala kaming bigas. Cha-church pa ako, naputulong nga kami ng kuryente. Malungkot nga si Sir Dory. Sa araw eh. Kahapon ba yun? Bigla nawala yung aming ilaw eh. Isa lang ang hinala ni si Sir Dory. Naku, baka pinutulan tayo ng kuryente. Amen! Pero hindi naging naglan. Okay, yun ang sinasabi. Yun ang encouragement sa nila. Hindi yan lang ang ating present condition para tayo ay tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Pwede mo sabihin, Lord, bakit ganito? Kung kailan ako naglilingkod sa'yo, tsaka ako nagdalas ng mga ganitong klase ng ng kondisyon. Pagka yun ang tinignan natin, abay talaga mahahadlang natin sa atin. Tulitan natin. Sa kabila nito, nandiyan ang malaking pagkapalan natin. Amen. 981. Alright, so habang nandiyan ang Diyos, 779. may pag-asa. Dahil yan, naman nandiyan ang Diyos ay pag-asa. Dapat lamang ay magkaroon tayo ng tamang attitude sa lahat ng ating circumstances. Okay, another thought. Mga dalawang quotation ulit ang galing ng Diyos. Amen. Sabi nga rito sa kanyang preaching na applicative report. Sabi nga, now listen to this now. Then we'll call the prayer line. Now listen close now. Sabi nga. The right mental attitude toward any divine promise of God will bring it to pass. Amen. Pag meron daw tayong tamang attitude doon sa pangako ng ating Panginoon, will bring to pass. Okay, mangyayari yan. If you take the right mental attitude toward any promise in that Bible, it will bring it to pass. Amen. Pag may tama kang attitude doon sa sinasabi ng Biblia, mangyayari yan. But it's up to you, to each individual. Pero nasa iyo yan, kung gusto mong mangyayari sa iyo. Amen. Okay? Hallelujah. Another one. Sabi niya, I think this is the last one. Sabi niya sa perfect faith. Now notice now, another perfect faith is a master of all circumstances. Ang isa daw, perfectong pananampalataya ay master of all circumstances. Amen. At lang ba ang present condition? Hindi, no?
Kasi pag meron ang perfect faith, hallelujah, ang perfect faith na ito ay master ng lahat ng circumstances. Amen. Okay? Ibig sabihin, ang perfect faith ang boss ng lahat ng circumstansya. Mm. Kung meron kang kakapusan ngayon, meron kang sakit ngayon, gamitin mo ang perfect faith kasi ito ang master. Perfect faith is a master of all circumstances. Perfect faith master all circumstances, no matter what it is. It's mastership. Amen. Okay. Just watch, when you believe anything, do anything. And you've got faith, if you got faith in what you're doing, no matter what the circumstance is, that don't have anything or one thing to do with it, the master that circumstance, sabi niya is, there's no room for sickness, and the Lord's revealed that these certain things going to happen, you speak it, and it go on. O don't ask any question. Huwag ka lang daw magtatanong. Mm. Don't ask any question. It's already over. Tapos na ang lahat. Just keep going. It master all circumstances. Amen. Okay. Napakabigaya ng ating Panginoon, mga kapatid. Ganyan, lahat ng bagay na nilagay sa atin, nilagay na hadlang sa atin ng kaaway, tandaan niyo, yan ay kaya natin gawin kasi. Salamat sa biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil patuloy sa kabila naman si Panginoon sa buhay natin, nandun ang kanyang pangako. At ang sabi ng propeta, ang sabi ng Biblia, God will never change His word about His promise. Amen. Hindi siya nagbabago ng kanyang sinabi. Ang sinabi niya ay sinabi niya. Okay. Kung ano mong sinabi niya noon, diba hindi nagbabago yun? Okay? Nang nagpagaling siya noon, Sister Marie, kaya ka rin yung magalingin ngayon. Amen. Sa kabila ng anumang circumstances sa buhay natin. Tapos man tayo ngayon, wala man tayo ngayon, may sakit man tayo ngayon, may problema man tayo ngayon. Amen. Hindi ito hadlang dahil kasama natin ang Master. Amen. Lord. Salamat po sa biyaya ng ating Panginoon.